Oo, no? Grabe. Oo, Diyos ko po. Oh, wow. Pag sinabi palang gay lang, pagkain pa lang dapat nating isipin. Kaya sinadya namin dito mag-ikot. Yung comprehensive na food crawl, sinubukan naming tikman lahat. Wow, grabe. Sobrang sarap. Dahil Singapore, mixture to ng Malay, Indian at saka Chinese cuisine. Napakasarap talaga. Para sa una nating titikman, tingnan natin kung anong nailista ng intel natin kay Mrs. Dizon. Duck ang unang agenda. Ito, nakabalik na kami ng Singapore. Iikutan namin ngayon, puro gay lang. Tapos, ito talagang sinadya ko to. Bago pa lang pumunta dito, alam ko na duck rice yung una kong kakainin. Kasi ano nakita ko, ang ganda ng itsura. Yung large plate, meron na siyang tofu, may duck, meron na siyang duck liver, meron toge, may mani. Kompleto, boneless siya. Tapos, dalawa yung pinili ko. Yung isa, para ma-experience ko siya sa porridge, lugaw, at saka yung kanin nila dito, parang matcha. Ang ganda talaga ng itsura. Marami pala siyang egg. Sobrang ang dami, kompleto to Nakita nyo, ang dami ng sauce na inilalagay Yun yung finishing nila Kumuha tayo ng mani at saka duck. Duck liver. Wow, ang sarap. Dito matamis Matamis pero dito, todo naman. Oo nga. Parang matchang yung kanin. Tikman ko tong duck muna. Wala muna sa usawan. Ano mo, parang adobo. Walang asin. Braised duck. Pero malakas din yung lasa ng sesame oil. Hindi pala siya nakakasawang kainin. Kasi akala ko parang ganun parang nakakaumoy yung itsura sa dami ng dark sauce. Masaya siya kainin. Tama yung intel ni Mrs. Dizon. Medyo may katwiran nga to. At siya, gustong-gusto niya yung lasa dito. Yung duck nila, malayo dun sa mga roast duck. Talagang malakas kasi yung lasa ng sauce nito. Dark na soy. Kaya ibang-iba rin pag kinain mo na dun sa maliit na kanin. Yun ata yung talagang nagustuhan ni Mrs. Dizon. Dami ko makain lunch break kasi ngayon. Parang nabasa ko, sikat to, value for money. Itong order na to lahat, 24 Singaporean dollars. So, hadi kami ni Mrs. Dizon. Parang sa atin, 1,000. Tig 500 kami ni Mrs. Dizon. Not bad. Ang laki nung portions Ngayon natin, ito na yung merong chili sauce. Wow. Yung asim. Asim anghang. Siya yung pangkompleto sa totoo lang. For me, kulang yung kain pag hindi mo sinawsaw sa chili dip nila. Sarap. Lalo na tayong Pilipino, mahilig tayo sa kanin. Subukan ko naman dito sa porridge. Kala. Wow. Actually, wala naman siya masyadong lasa kasi wala siyang pepper, wala siyang luya. Siya lang yung carbohydrates mo. Ako lalagyan ko na siya ng chili sauce. At saka yung braised duck sauce ata yun nandun sa porridge. Ang maganda, sobrang init na tong lugaw na to. Mas mainit kaysa dun sa Actually, magkaiba siya ng saya. Pero hula ko mas masaya tong lugaw at duck Bukan natin Hindi ko masabi. Pareho ko siyang gusto. Dahil mahilig ako sa matcha, pareho ko siyang gusto. Sobrang nakakatawa to kasi wala sa ating na-order ito. Yun ang pinaka, game changer. Dito pa lang parang solid para sa unang find namin sa Singapore. Dahil yung style namin ni Mrs. Dizon ay madalas ninja at chamba, perfect example tong kasunod na titikman natin. May nadaanan kami na kumakain ng noodles na punong-puno ng parang sauce. So, minto kami, tapos nagtanong kami, nakita namin may mga citations sa lugar na to. Tapos ang bango-bango niya, so umorder kami ng 2 best seller.
So, ito, tatry na namin tong stir-fried beef na to. Ang lambot, parang ano, yan, oh, nagbabounce yung noodles. Sinilip ko sa likod, niluluto. Mabait sila, parang nagpaalam ako kung pwedeng kumuha. Ang anghang or pampalagay ng konting asim ay parang pickled sili. Gula ko parang jalapeno, parang pickled na sili. So, tingnan nga natin, merong Michelin na beef gourmand. Lambot ng beef, noodles. Wow, grabe. Sobrang sarap. Ang galing nung high heat na naman. Nakita ko niluluto doon Ang sarap-sarap ng noodles na to. Ang pinagkaiba lang, kasi sinabi sa amin orderin mo parehong Kung yung waitress yung sinunod ko, itong dry lang, ito daw yung favorite niya. Pero ang best seller daw talaga yung may parang thick gravy. Pero ito pa lang, tuwang-tuwa na ako. Itong next bite, nilagyan ko na nung parang pickled sili. Hindi masyado maasim. Hindi rin masyado maanghang. Dadamihan ko yung sili. Sa akin, kahit ito lang, para concentrated yung lasa ng smoke. Sobrang sarap. Yung crunchiness pa nung toge. Yun na lang. Kumbaga sa akin, yun na lang yung pampa-elevate ng lahat-lahat. Solid gaboom. Itong isang order na may gravy, syempre mukhang mas marami, pero I'm sure pareho lang yung portions nito. Ang kapal kasi ng sauce nito Ang lambot-lambot ng beef. Try natin Gravy at saka beef. Magkaiba siya ng sarap. Itong kasi isa, yung wok hei talaga yung bidang-bida. Ito naman hindi ko maintindihan kung ano yung lasa ng gravy na hindi siya yung regular gravy natin sa Pilipinas na pamare sa mga prito o mga sizzling. Pareho siyang masarap. Baka nga ito ang nakakatuwa ang bilhin ng mga tao kasi may sauce Ang sarap ng pasok sa'yo Parang malambot, parang in effect humigop ng sabaw at kumain ng ulam, parang gano'n Hindi siya exactly pareho kaya nakakatuwa. Dapat pala dalawa nga. Buti na lang pinilit ako na umorder ng tigisa na small lang. Kasi yung small, actually good for sharing na Sabi niya, good for one person ang isang order. Sa Pilipinas, pandalawa yan hati. Solid find. Tuwan-tuwa ako, natulog lang ako sandali kasi galing sa biyahe. Pagkagising ko, yun na, gaboom. Michelin na beef gourmand recommendation na tama. As in, nasa pool. Gaboom. Alam nyo ba, pag nasa Singapore pala at sinabing geylang, frog porridge pala yung unang-unang maiisip ng mga tao na dapat nating matikman. Kaya ito na yung sinadya namin na next. Ito, titikman ko na to agad. Diretso na. Ang masasabi ko lang, hindi ako nakakakain ng parang lugaw sa atin, porridge, na naka-clay pot. Pero nakahiwala yung meat na in-order namin at saka itong lugaw. Titikman ko muna yung lugaw. Ang itsura parang yung lugaw na clear lang, yung hindi siguro to maluya. Tikman ko muna ng lugaw. Ito meron tong Michelin na gourmand. Kumbaga rekomendado to na good value. Parang ganon. Tikman natin tong porridge lang muna. Okay. Walang lasa yun. As in, nalasaan ko lang dahon ng sibuyas. So, ito na talaga yung event. Ito may deep, dark na brown sauce. Sige, unahin ko na yung meat talaga. Anghang. Pinili kasi natin spicy, no? Ang lakas. Pero kaya. Yung meat na lean, alam niyo yung medyo may laban pag kinakagat. Yung lasa, teka. Ang lakas ng chili. Alam ko totally ibang experience pag hindi maanghang. Pero ngayon, ang lakas ng lasa ng sili. Frog meat to. Na sobrang sikat dito sa Geylang. Kumbaga, mamimiss mo ata yung point kung ba't ka nag-food trip dito sa area na to. Kasi isa to sa pinakasikat. Ilang years na sila may beef gourmand recommendation. So, sinubukan ko. Hindi ako frog eater pero gagawin ko, ang daming kumakain Tapos malinis naman nung dumating, hindi ko naman nakita yung actual frog. Frog legs, deep dark soy na sauce na hindi naman siya matamis, ganyan. In this case, ang lakas ng lasa ng sili. Pati Kaya ito sobrang neutral lang yung
Porridge pang pairing siya, kaya ganyan na yung nag-iitsura. Para talaga sa mga adventurous ang frog. Medyo intimidating siya lalo na yung version dito. Kasi hindi lang frog legs, kasama yung likod Pero yung presentation, pati yung amoy, wala naman kayong mapapansin na intimidating. Very acceptable talaga siya. Surprisingly, para siyang isda. Parang lapu-lapu. Ganon. Yung texture ng isda. Nakakatuwa siya kainin kasi mahilig ako sa isda. Lalo na yung white meat na isda. Tama ka, spicy yung ano nila. Pinili kasi natin spicy. So, konti lang nilagay ko pero may kick. Sobrang tapang nung kick. Actually, aaminin ko, para medyo nagsisi talaga ako na spicy. Pero yung actual na pagkain ng frog, ngayon ko lang talaga siya fully na embrace. Pangatlong kain ko ng palaka. Yung iba, ibang luto. Pero ito, pag kinakain ko siya, para ako para naghihimay yung bibig ko nga, tama nga ng isda. Kasi iluluwa ko na lang yung buto. Dito, parang ang dali iluwa kasi malalaki yung buto. So, enjoy yung texture niya Sobrang lean. Dito sa lugar na to, lahat ng katabi naming mesa, lahat umorder ng crab. Tingin ko hindi lang talaga frog yung in-order dito. Ang daming na sinasabay sa sa porridge. Kung adventures kayo, gusto nyo subukan yung frog, ang nire-recommend ko, huwag nyo na anghangan. Yun. Sa dami na nakita naming umorder ng crab, yun na ata ang talagang dapat naming next tikman. Si Mrs. Dizon meron nakalista, silipin natin to. Ito special treat na to. Bago kami umuwi, naglalakad-lakad lang kami tapos nakita ni Mrs. Dizon. Ito yung tina-target niya, nakita namin late night. So magka-crab kami, tsaka sikat to yung Sanlu Mihon. Mihon yung tawag para sa atin ata bihon to Pero may itlog, may pork, merong shrimp, may squid. Malutong yung outer nung bihon siguro dahil hinula ko lang fin rice siguro. Tikman ko muna ng walang suggested sauce. Masarap na kainin na bihon. Hindi kasi ako mahilig sa bihon Ito hydrated at crispy at the same time. Dahil ngayon labas, merong burns. Masarap pala yung malutong. Nakakatuwa. Parang totong ang epekto. With the chili sauce, yung dalawang klaseng chili to Pula at saka yung green na parang pickled. Iwalayin natin ang experience. Wow! Sobrang sarap. Grabe pala to. Kasi Malaysian inspired ba to o Malaysian ang pinagagalingan? Malaysian Chinese. Sobrang sarap itong parang sambal na medyo mayroon parang fishy taste. Kaya pag hinalo mo na dito, lalo nang napupunta dun sa area ng, di ba may hipon to? Nagiging masayang-masaya yung fish experience. Pag sili, tingnan natin Sakto lang. Dito ako. Sobra to. Grabe to. Approve to. Subukan natin yung crab. Alam mo, iba to Nakatry na ako ng pag sinabi kasi Singapore, ang alam mo sa utak ko, chili crab, tsaka black pepper. Pero ito, white pepper. So, yung amoy pa lang ng white pepper na naamoy ko, iba-iba yung amoy ng white pepper. At saka, kaya kami kumain dito. Kinainan to ni Idol. Yung pinaka-idol ko sa buong mundo. Si Anthony Bourdain. So, nung nalaman ko kay Mrs. na, ayan na, dumaan siya dito, tribute natin sa kanya to. Malaki yung crab. Ito, medyo may presyo na to. Noong 2016, meron silang Michelin Bib Gourmand. Subukan ko with the mihon at least yung gulay. Daming parang kangkong at saka mga leeks. Crab. Malakas yung white pepper taste. Sarap Wow. Ang ganda ng crab. Springy, bouncy yung laman. Sa totoo lang, hindi malakas yung white pepper taste nito. Hindi katulad nung black pepper crab. Ito hindi. Parang pinakasimple nga ito kung ikukumpara ko dun sa chili crab, black pepper, tsaka white pepper. Meron na ako natikman na 3 versions ng crab dito sa Singapore. Sa totoo lang, subjective kasi ang panlasa.
Si Mrs. Dizon, gustong-gusto niya yung version na to. Next, mag-hawker naman tayo. Yung pupuntahan namin ay sikat talaga pang almusal. Pero sa case na to, inabot kami ng medyo patanghali na. Ito yung Geylang Serai. Synonymous sa Malaysian flavors ang market na to. Silipin na natin. Lunchtime ng weekday, wala masyadong tao, tapos maraming sarado. Siguro pinaka-peak ng Geylang Serai weekend. Ano to, medyo malayo siya. Tapos medyo, kung ikukumpara sa mga ibang kainan, medyo pricey dito. Pero, nabasa ko, yung mga sambal o yung mga ikan nakikita ko parang ano lang, yung karinderya. Ito, karinderya type, pero mas mataas yung sabi nila, according sa reviews, mas matataas daw yung ingredients, malinis yung itsura. So, parang ganun nga yun nung nakita namin doon. Pinipilahan siya. Actually, pang turista, yun na yun. So, ikan sambal. So, titikman ko na to. Indonesia naman tayo. Ang ganda nung fish. Parang ito yung hindi matinik na tipo. Tikman ko Sarap yung isda. Pati yung sambal na kasama. Ngayon, hindi ko alam kung sambal ito nasa ibabaw. Parang tomato sauce siya. Tama siya, hindi siya maanghang. Pwedeng-pwede. Parang kumain sa sarsyadong isda. Mala-mala. Pero iibahin natin, lalagyan natin sambal. Ito na, kinakabahan ako sa sambal. Pero haluan din natin ng parang sarsyado. Kaya. Sarap. Masarap yung sambal nila doon. Dapat nga pinaramihan ko pa. Hindi rin masyado maanghang. Solid. Tapos, humingi pa kami ng parang soup. Sabi namin, extra sauce. Binigyan kami ng malapot na to. Parang may itsura, parang may curry rin eh. Tikman ko Pangkanin. Pangkanin ng ano niyan eh. Galing. Magkakaiba na yung lasa niya talaga. Ito, walang deep curry na wala ring anghang. Actually, yung pinakamasarap, inilagay niya sa ibabaw na to. Parang sarsyado, pero sambal din to. Nagustuhan ko to. Dapat nga kinakamay. Mas masarap daw yon, pero okay na rin to. Accepted naman na nagkukutsara tinador. Pinoy naman tayo. So ito sa isa na to, na-intriga ako kasi barbecue chicken siya eh. Sabay, meron parang curry na dilaw natin yung itsura. Gusto ko na siya agad matikman. Tingnan natin kung ano to. Tikman natin. Sa totoo lang, walang matapang na flavor ng barbecue. Tapos hindi rin siya curry. Coconut yung ano na to, yung pampalapot. At baka nga, tama yung iniisip ko na baka pinaghalo-halong luya to. Ang nagpadilaw, yung luyang dilaw, tsaka yung regular galanggal na luya, walang strong na flavor kahit alat, wala. Pepper, wala rin ako masyado siguro yung Indonesian mga dish na to, hindi ako familiar eh. Talagang hindi rin sila matapang maglagay. Hindi katulad ng mga Pilipino, pag may alat, ang lakas yung patis, malakas yung toyo. Ito, tamed talaga yung yung flavors niya. Itong mga dishes na to, kasi ang style nila magkumain, pinaghahalo-halo, pati yung sauce, sambal na binigay, ganyan. Ganon siya nagwo-work. Hindi siya yung isang ulam, isang kanin. Dapat magkakasama silang kinakain. Solid. Carnival of flavors. Masaya. Naiintriga ako dito, yung parang kanin niya, naka-cube. Tikman ko yung sabaw Yung amoy niya, yung sabaw, amoy, akala mo pho ng Vietnam. Dahil toge na nababad sa sabaw, ganun yung amoy ng sabaw eh. Malamala ganun din yung sabaw. Chicken, ano lang to, light lang to, kaya alam kong makakatikim pa ako ng iba. Naka-cube yung carbohydrates. Wala na, tama nga naman, ang dali kainin. Hindi yung tipo mong maglalagay ka ng kanin at madudurog sa sabaw. Light chicken soup, parang pho ang dating. Malakas yung toge taste. Pero ito pa isa. Tikman natin tong parang fishball looking o meatball looking na pagkain. Tingin ko ano to? Patatas to. Mala-mala. So carbohydrates pa rin. Okay, simple lang tong dish na to. Pang merienda, pang almusal, parang ganun. Pero mabigat nga rin dahil dun sa kanin niya. Ayan, no? Sobrang dense nitong klase ng kanin na to. Parang puso. Parang ganun. Bago tayo umalis dito sa parang tiendesitas na mall na to, o mall o market,
Fried chicken muna tayo kasi yun yung mga basic na kinakain. Ito yung ayam penyet. Nung in-order namin, kinukpok siya. Yun ba yung traditional way nung pag-serve sa kanya para lumambot din yung ano, para paghiwalay yung karne sa laman, ganyan. Interesting with sambal sauce. Tikman natin ha. Ay hindi, may kalamansi. Tigaan ko na kaya. Hindi lahat para may matirang malutong. At saka may mga ano, cucumber. Pag maanghangan ka, pwede kang kumuha niyan. Tsaka mamula-mula siya oh. Kala mo kwek-kwek yung pagkapula eh. Di ko lang alam kung ano yung pampapulang agent. Grabe, sarap pag may sambal. Maanghang siya. May acidity yung sambal, ang sarap. At saka yung may fishiness ng sambal eh. Nung gumawa ako dati, nung sumubok ako nung pandemic, naglalagay ako ng bagoong eh. Gumagaya lang ako sa mga nakita ko. So, parang ganun. Alam mo yun? Yung prito mo, sabay merong parang may oomph ng ganung taste. Yun ang masarap eh. Tikman ko yung chicken lang. Tingnan natin kung may timplang iba to. Parang Pinoy fried chicken, sa totoo lang. Hindi ko alam kung parang sa atin na may patis. Parang nakakatuwa kasi walang butter na sobrang dami. Ito meron to konti. Ito, hindi naman totally wala. Parang lumutong. Pero basic lang siya. Kaya rin ako bumili ng fried chicken. Dahil nabigyan ako ng sambal. Natuwa sa atin yan. Nagtatagaling yung bebenta dun sa may unang stall na binila namin. Meron binigay sa akin 4 na klaseng sambal. Itong una dito, sa tingin ko, ito yung parang sinasabi kong malasarsyado. Masarap to. Kasi sa tingin ko, may sibuyas. Kaya masarap din eh. Subukan natin sa fried chicken. Sarap. Alam mo yung mga sambal doon, masarap kainin. Hindi masyado maaanghang. Kumbaga makakarami ka, maano mo yung flavor, may enjoy mo lang. Ito yung green na green, no? Parang leafy yung lasa niya eh. Pero wala siyang masyadong anghang. Ito namang halos buong sili na version. May asim. Tapos sa isa yung parang sabaw. Nabigay na nila sa akin kanina eh. Na sa cup na inilagay. Parang soupy. Sa totoo lang, pinakagusto ko itong dalawang parang mukhang sili talaga. At saka yung sambal na mukhang sarsyado. Bagay din siya doon sa pag-umorder ka ng fried chicken dito. Ibang stall tong fried chicken. Chicken, kapareho ng soto ayam. Kinumpleto ko lang para ano yung mga bukas dito at saka ano yung mga wala sa atin sa Pilipinas. In-experience ko. Solid. Yung next na titikman namin, talagang naintriga kami dito kasi napanood namin to paulit-ulit sa Netflix. At medyo parang pagkaing Pilipino kasi to. Ito yung sikat na puto piring. Finally, matitikman na rin namin. Ngayon lang ako makatikim nito. Puto piring. Sa ating mga Pinoy, no, parang nakaka-intriga kasi baka iisipin natin, ito ba yung puto natin na nilagyan lang ng palaman? Ito may nyog siya nakasama. Ito yung traditional gula melaka. Tapos yung nyog na kasama niya, malamig. Pa natin ha. Okay, naintindihan ko na. Parang yung puto natin, pero ito may alat ng konti. Instantly pagiging powder yung texture na pag kinagat mo na siya. Ngayon yung inaakala kong parang lasang molasses dahil sa itsura nung gula melaka. Dahil palm sugar to, hindi pala lasang coconut. Hindi, iba-iba yung lasa. Actually, malamala. Malamolasses yung dating. Alam niyo yung dark eh. Dark yung ano niya, yung flavor niya eh. Mas may intense sugar taste siya. Sobrang light nga pala nitong puto piring as in. Ang dali mag-dissolve sa loob ng bibig mo pag kinakain mo. Malapit sa mga kakanin natin sa Pilipinas. Tulad din ng mga kakanin natin. Hindi naman todo sarap yung mga kakanin natin, pero pag kinakain mo parang ang saya-saya mo eh, parang gano'n eh. Yun lang talaga yung hinahanap mo sa kakanin, parang gano'n. Dalawang flavor yung pinili ko. Yung isa, durian. Solid. Naamoy ko na, nabasag yung isang puto piring eh. Ito na. Ito sa tingin ko solid to. Ay, ang bango. Langit. Sarap. Parang kumain ng real fruit. Sobrang sarap. Ang sarap ng durian jam nila dito. Para talagang actual fruit. Hindi overly matamis. Hindi lasang may preservative. Hindi ko alam hindi ko sigurado kung paano ginawa. Pero para talaga akong kumuha ng gano'n na prutas ng... Alam mo yung... nagmamatika pa na durian, ganun yung lasa.
Gets na gets, lalo na kung Asian ka. Ngayon napagkwentuhan namin ni Mrs. Dizon, kaya lalo itong sumikat kasi kung sa ibang area ka nang galing ng mundo na foreign sa inyo ang puto, talagang ang lakas ng novelty na matikman mo ito. Sa atin, wala itong gulat. In fact, kaya natin tong lampasan. Lumipat naman tayo ulit ng hawker. Ganun din, hindi rin flashy, pero authentic na mga pagkain. At meron din mga Michelin ratings. Ito yung Geylang Baru. Tikman na natin agad yung napusuan ni Mrs. Dizon. Siyempre may gulay, spinach soup, at saka meron tong prawns. Mahilig siya sa seafood kaya experiencein na natin to. Okay, basagin na natin to para kumalat na yung creaminess niya. Punong-puno tong order ng seafood spinach. Tapos yung noodles na gamit niya, actually, yung parang mahabang akala mo spaghetti. Yan o. Bilog siya. Tapos ang dami-dami nung spinach. May dalawang klaseng itlog. Yung parang binasag ko na prito at saka meron pa yung mga naluto na sa sabaw. Yung namuti. Tigma ko muna yung sabaw Sarap. Iba rin to. Ito hindi masyado shrimpy yung sabaw. Sarap ng sabaw. Merong lasang mushroom. Kaya pala may mushroom sa yan. Marami nangyayari dito. Tikman na natin mismo yung spinach. Alam mo okay to kasi hindi kasing bigat nung dating ng kung kanin yung kaulam na to. Napakasarap ng sabaw. White and clear. Hindi siya fishy. Kung iisipin mo kahit marami siyang shrimp. Sarap, light lang, mas earthy. Pero may texture dahil nga sa itlog. Hindi rin naman ganun kalakas yung lasa ng spinach. Pero marami siya, kaya maganda to sa katawan. Tikman na natin yung shrimp. Baka yun na pinakabagay. Sarap ng ulo. Sariwa yung shrimp. Ano masarap. Gaboom. Ang lambot, manamis-namis. Ultra light. Yun yung nito. Bida dito. Hindi matatapang yung flavors. Gitnang-gitna. Comforting, na nakakagulat, hindi ultra shrimpy yung bago, ang sarap ng pasok nung higop. Next nating titikman, meron na namang Michelin recommendation at duck rice na naman. Tingnan nga natin to. Ito second tigim na natin ito ng braised duck rice, tapos yun na naman yung kanin, yung parang matchang, pero iba naman yung nito, yung chilies, parang sampalok na dinurog ang itsura, at saka yung regular parang merong vinegar na tamis-asim chili sauce. Tikman ko muna yung sabaw para ma-cleanse lang ang palate. Okay, parang sibot. Ito may Michelin star na naman to. Tapos nung pumila ako kanina wala pang konti pa tao ngayon, parami ng parami. Ito, braised duck rice. Wala mo ng sabaw, sausaw. Sarap. Fatty pati yung nakuha ko. Juicy. Yun ang difference. Baka yun yung ika na Michelin star niya. Hindi ako expert dito pero ang sarap. Hindi ka mahihirinan o hindi dry, tama. Yung kanin, tikman natin. Parang yung kanin ng chicken rice, pero ito parang may soy. Okay din, malayo actually sa matchang yung lasa niya. Pati hindi rin siya ganun kalagkitan Tikman natin tong baka ito yung may sinabi rin pagkasama. Yung dark muna na sauce. Ang angang nun. Deep yung flavor. Walang asim. Maanghang. Parang may soy. Baka mas gusto ko to. Ito all-around sauce para sa akin itong pula na to. May tamis, may asim, saka maraming garlic. Solid nga to. Pero sa totoo lang, dito sa Geylang Baru, yung unang stall pa rin ang sasalubong sa inyo. So ito yung stall number 0113. Una mo siya makikita. Kaso Monday ngayon. Shengji soya sauce, chicken rice noodle. Ito yung paborito kong kinain sa trip na to na hindi ko na i-video. Pakita ko yung picture. Ikikwento ko na lang din sa inyo kung ano yung naging lasa experience ng chicken na sinasabi ko. Meron siyang chicken feet. Yun ang pinakaiba bukod dun sa malaking chunk ng manok. Yung dalawang klaseng part ng manok, magkaiba yung timpla nun. Napakalambot nga talaga nung manok at napakasarap. Pero yung chicken feet, lasang bakute.
na pag pinagsama nyo yung lasa ng dalawa, bagay na bagay. Tapos nakapaibabaw siya sa masarap na noodles. Sa totoo lang, mukhang simple kung makikita nyo at hindi mukhang masyadong appetizing. Pero para sa akin, gabum na gabum yung lasa nun. Okay, comprehensive naman siguro yung ikot natin sa mga hawkers ng Geylang, kaya balik kalye na tayo. Naghanap na naman kami ni Mrs. Dizon, lakad-lakad lang. At ito yung target niya for this day. So ito yung Sultan pork rib prawn na mi. Pero yung noodles na ginamit ko, para ma-experience ko dalawang klase, pwedeng mix. Pero tatlong klase, may flat na noodles pa na rice noodles eh. Gusto ko rin kasi ng egg noodles at saka yung rice noodles. Pero sa tingin ko ito may mga ano to eh, yung pork lard, parang crispy chicharon sa atin. And hula ko lang shallots, hula pa lang to. Pero may mga crispy siya sa ibabaw. Itong pinili ko, dalawa in order ko, ito dry lang. Tikman na natin to, unahin na natin tong ano. Ito yung ano, may pork rib eh. Dapat ata hinalo para kumapit yung mga crispy siya sa noodles. Yan oh. Para maging pantay yung lasa. Napakagandang almusal nito, grabe. Maganda ito, malapit lang to sa train station eh, sa MRT nila. Pagbaba mo ng Geylang, ito yung isa sa mga bungad pag tumawid ka na. Tikman natin ha. Ang laki nung prawn. Wow, ang sarap, grabe. Sobrang sarap. Mukha lang siyang dry. Pero pag hinalo mo, sobrang packed ng flavor pala yung nasa ibabaw niya. Akala mo, in-scrape yung taba nung prawn head. So, yun yung lasa nung mga nasa ibabaw niya. Ito, marami siyang mga little bits na pampaligaya. Tikman natin ha. Shrimpy. Ang sarap. Tinanong ko, best way to enjoy it, wala ka na daw ilalagay na iba, pero may padala silang sili na bagong hiwa. Just in case kulang sa'yo yung anghang na meron na, present na. Tayo ko yung pork rib ah. Sarap, grabe. Yun, parang sinigang yung ano. Yung sinigang sa, yung pork rib sa sinigang, parang ganun yung lasa. Isa ata to sa mga pinaka nagustuhan kong kinain natin sa Geylang. Tapos nakahiwalay siya sa, yung iba kasi nasa strip na eh, parang dikit-dikit. Ito marang meron siyang sariling area, liligo ka ng konti sa small corner. Pero sulit puntahan. Sobrang tahimik pati oh. Ewan ko lang kung natsyempohan ko lang. Sobrang gabum. Ito na yung Sultan Prawn Mi. Ito, merong nakalagay na recommended talaga. Dito ko in-order na may sabaw. Sigurado ko sa ano to eh, sa pinagpakuluan ng prawn. Tapos parang may lard din eh. Oh. So, naamoy ko. Actually, parang amoy sabaw nga ng hipon. So, ihalo na rin natin parang yung dry. Ganda o mixture ng white at saka yung yellow noodles. Magkaibang saya. Tikman natin yung soup. Ito, tikman natin yung mga may pork lard. Tama. Parang shrimp sinigang na walang asim. Ang lakas ng lasa ng shrimp. Sarap. Magkaiba ng appeal yung dalawa, yung dry at saka yung ano, may soup. Ito puro prawns lang to. Fresh pati ng prawn, hindi matigas. Buti na lang na dalawang noodles yung kinuha ko. Gusto ko pala tong yellow, ang sarap. Siguro yung flat na noodles bagay yun sa dry. Sa dalawa, preference ko. Gusto ko yung dry na may pork rib. Sobrang, hindi ko ma-explain. Simple, pero complex ko iisipin mo pag natikman mo na. Kasi may small details. Ang dami nangyayari na masaya, masarap. Pero lahat dito, itong dalawa na to, gold fine. Yung lasa ng isa na to, sobrang sapul na sapul si Mrs. Dizon. Gustong gusto niya yung pagka-simple at saka yung pagka-fishy nung broth neto. Bawat higop sinasabor niya talaga para nagpapaalam sa bawat higop. Gabum na gabum sa kanya to. Yun pala yung Geylang, sobrang solid. Sa totoo lang, ngayon lang ako nag-food exploration sa area na to. At ang tanong ko, bakit ngayon lang? Ang lupit pala. Gabum!